Ang Papa ba ngayon o ang susunod na Papa ang Antikristo? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Napakaraming haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan sa Antikristo. Ang isa sa madalas na nagiging biktima ng mga haka-hakang ito ay ang Papa ng Simbahang Romano-Katoliko. Noong panahon ng Reformasyon ng mga Protestante, kumbinsido si Martin Luther at ang kanyang mga kasamahan na ang Papa sa kanilang kapanahunan noon ang Antikristo. Pinaghinalaan din na Antikristo si Pope John Paul II bago siya mamatay. Gayon din ang turing sa nagretirong Papa na si Pope Benedict XVI. Pinaghihinalaan din na ang kasalukuyang Papa ngayon na si Pope Francis ang siyang Antikristo. Totoo ba ang mga hakahakang ito tungkol sa Papa? Mayroon bang sinasabi sa Biblia na nagpapahiwatig na isang Papa ang magiging Antikristo o ang Antikristo? Ang pangunahing dahilan sa mga haka-haka na posibleng isang Papa ang magiging Antikristo ay ang interpretasyon sa pahayag 17:9. Pagkatapos na ilarawan ang pandaigdigang sistema ng kasamaan sa mga huling araw bilang isang babae na nakasakay sa isang halimaw, sinabi sa pahayag 17:9, kailangan dito ang talino at pagkaunawa. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na inuupuan ng isang babae. Noong unang panahon, ang syudad ng Roma ay tinatawag na isang syudad sa 7 burol dahil may 7 prominenteng syudad na nakapaligid sa syudad ng Roma. Kaya't ipinagpapalagay ng marami na ang syudad ng Roma ay may kinalaman sa Antikristo. Kaya, kung ang pandaigdigang sistema ng kasamaan sa mga huling araw ay may kinalaman sa Roma, hindi malayong isipin na may koneksyon nga ang Simbahang Romano-Katoliko sa Antikristo dahil ang punong tanggapan nito ay nasa Roma. Napakaraming mga talata sa Biblia kung saan inilalarawan ang Antikristo na magiging tagapanguna ng mga kilusan laban kay Kristo sa mga huling araw. Daniel 9:27, 2 Tesalonica 2:3-4 at pahayag 13:5-8. Kaya nga, kung nasa Roma ang pandaigdigang sistema ng kasamaan sa mga huling araw na pinangungunahan ng isang individual, ang Papa ay isang malakas na kandidato sa pagiging Antikristo. Gayunman, marami ding komentarista ng Biblia ang nagsasabi na ang babaeng tinutukoy sa pahayag 17:9 ay hindi maaaring maging Simbahang Romano-Katoliko at ang 7 burol ay hindi maaaring tumukoy sa Roma. Sinasabi nila na malinaw na ipinakilala sa pahayag Kabanata 17 at 18 na ang babaeng nakasakay sa isang halimaw ay ang syudad ng Babilonya. Alam natin na ang syudad ng Babilonya noon ay ang syudad ng Baghdad sa Iraq ngayon. Bilang karagdagan, malinaw na sinasabi sa talatang 10 na ang 7 burol ay sumisimbolo sa 7 hari at bumagsak na ang 5 sa kanila, nagahari pa ang isa at ang huli hindi pa dumarating. Malinaw na hindi ito maaaring tumukoy sa 7 burol ng Roma. Sa halip, ito ay tumutukoy sa 7 imperyo na pinamumunuan ng 7 hari. Sa panahon ng pagsulat sa Aklat ng Pahayag, 5 imperyo na ang bumagsak: ang Ehipto, Assyria, Babylonia, Medo-Persia at Gresya. At isa ang nananatili pa, ang imperyo ng Roma, at ang isa pa, ang imperyo ng Antikristo ay hindi pa dumarating. Kung sino man ang magiging Antikristo, ang mahalaga ay mababalaan ang lahat tungkol sa kanyang pagdating at matuto tayong kumilala sa kanya at sa lahat ng nagtataglay ng kanyang espiritu. Sinasabi sa atin sa unang Juan 4:1-3, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kinikilala ng kasalukuyang Papa na si Pope Francis na nagmula sa Diyos si Jesus at dumating sa anyong laman o naging tao. Tingnan ang unang Juan 4:2. Habang hindi tayo sumasang-ayon kay Pope Francis at sa maraming mga katuruan ng Romano-Katoliko, naniniwala naman si Pope Francis na si Jesucristo ay naging tao. Kaya nga, mahirap paniwalaan sa ngayon
na si Pope Francis ang Antikristo. Habang naniniwala kami na posible nga na isang papa ang magiging Antikristo sa mga huling araw, hindi tayo binigyan ng Biblia ng eksaktong pagkakakilanlan kung sino siya, kaya't hindi tayo maaaring maging dogmatiko sa bagay na ito. Isang papa sa hinaharap ang maaaring maging Antikristo o maaaring maging ang bulaang propeta ng Antikristo. Pahayag 13:11 hanggang 17. Kung magkagayon, ang darating na papang ito ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang pagtanggi na si Kristo ay naging tao, isa sa kanyang mga katangian na sinasabi sa Biblia. Unang Juan 4:2. Yan ang aming sagot sa tanong na, ang papa ba ngayon o ang susunod na papa ang Antikristo? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.